Unahin po natin itong kay Kiko Barsaga, mga kababayan. Unahin natin kay Kiko Barsaga. Ano nga ba ito, mga kababayan? Ang una po nating pag-usapan ay patungkol dito kay Kiko na may gaganapin silang rally sa October 12, no? Na gaganapin sa Forbes Park, no? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, bago man itong rally na to, wala pang October 12. Binulgar ko na po yan na sila po ay nagkikita-kita doon sa may headquarters ng PDP sa Santa Mesa, Maynila. Kasama po si Marcoleta at si Kiko Barsaga. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, bigyan ko po kayo ng trivia kung bakit nakakakilig. Kung bakit, mga kababayan, 'di ba? Kahit pinsan ko 'yan, nagiging ulol na ang gago na 'yan. Actually, Sir Nino, with all due respect kay Sir Nino, si Sir Nino kasi kahit pinsan niya, ako, respeto naman ako kay Sir Nino, pero hindi po niya 'yan tinotolerate. Sa totoo lang, mga kababayan, kahit magpinsan po sila, hindi naman sila kumbaga nagpapakailamanan, no? Kasi may sarili din pong desisyon si Kiko, may sarili din pong desisyon si Sir Nino. Ang problema lang kasi, mga kababayan, hindi ko naman masabi na si Kiko ay na-impluwensyahan ni Sara, pero kasi wala naman akong evidence na talagang ang nasa likod niyan ay itong mga DDS. Pero kung titignan po natin, mga kababayan, halos po lahat ng mga DDS ay sumuporta po sa kanya. Ngayon, mga kababayan, kung sakali man na may mga DDS politician dyan na sumasama, di ba? Yes, iba ang pananaw niya, iba ang pananaw ko, at doon ako sa pro-government, sabi ni Sir Nino. Di ba? Mega love shoutout, Sir Nino Barsaga. Ngayon, mga kababayan, sa totoo lang, kung ito sasabihin ko sa inyo, wala akong problema kay Kiko. Kasi si Kiko actually is, nakita ko na kasi personal yan, mabait talaga siya. Oo, mabait siya. Ang problema lang kasi, mga kababayan, siguro na overwhelmed siya kasi nga, 'di ba? Syempre, kung ikaw politician ka sa lalawigan niyo, tapos yung mga karatig lugar ay halos lahat pro-government, no? Kasi siya lang po kasi ang kaisa-isahan doon na politician sa lalawigan nila na naging anti. Nagulat nga din ako bakit naging anti. Siguro, 'di ba, na-impluwensyahan ng mga DDS politician. So, kahit naman sino, mga kababayan, hindi din po natin si Kiko masisi kung saan niya gusto. Kasi lahat naman po tayo, may kanya-kanya po tayong gustong suportahan. 'Di ba? Lahat naman po tayo may gustong suportahan. Actually, si Kiko naman, karapatan naman po niya yan. Karapatan po niya. Kahit ako, karapatan kong magmura, karapatan kong ipaglaban kung sino ang gusto kong ipaglaban. Kasi lahat naman tayo na tao dito sa Pilipinas, may bawat rights or may kapangyarihan bawat isa, no? Sa paghahayag, sa pagsuporta, at sa pag-deliver kung anong gusto natin. Ngayon, hindi po natin masisi si Kiko. Kasi po kung tutuusin natin, sa banda po dyan, pagdating po natin ng Cavite, Laguna, Las Piñas, Batangas, kadalasan po talaga dyan, puro BBM. Puro BBM po talaga. Mga kababayan, puro BBM. Huwag po natin siyang husgahan agad-agad. Kasi nga, kung tayo nga sumuporta kay PBBM, siya may karapatan po siyang sumuporta. Kung ayaw niya kay BBM, wala tayong magawa. As long as may pinaglalaban siya at hindi naman niya hindi naman siya pinatulan ng Marcos administration, hayaan natin siya, kalayaan niya po yan. Oo, kasi tinawag pa tayong, di ba? Tinawag pa tayong may tawag diyan freedom country kung wala tayong kalayaan na maghayag. Kakayahan po niya yan, karapatan niya po yan. Ang problema lang kasi dyan, sa rally sa October 12, no, ay kung hahaluan ng mga DDS yan, siya na po ang bahala noon. Kasi siya naman po ang nagdadala sa sarili niya. Karapatan po natin, politika si Kiko, politiko,
at sila BBM ay politiko din po. So, depende na po yan kung ang tao ay susuporta kay Kiko at depende na din po yan kung ang tao ay ayaw sumuporta kay Kiko. Karapatan po niya yan. Huwag po natin siya agad-agad husgahan. Diba? Karapatan niya yan. Kahit ako, sa ginagawa kong paghahayag sa aking vlog, karapatan ko po ito. Walang pakialam kung sino ang mag-react or magalit sa akin kasi ako to. Na which is, ganun din si Kiko. Di ba? So, karapatan niya yan. Ngayon, mga kababayan, actually, mahina po talaga si Sara Duterte sa bandang Cavite, Laguna, Batangas, Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa. Mahina po talaga si Sara dyan. Totoo yan, mga kababayan. Totoo po yan. Ako po mismo, saksi at witness na buhay. Marami po talagang ayaw kay Sara dyan. I-challenge ko po lahat ng vlogger. Umpisahan nyo Parañaque, Batangas, Cavite, Laguna, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque. Mag-survey kayo dyan. BBM versus Sara. Lagapak po talaga si Sara dyan. Totoo yan, mga kababayan. Kaya alam nyo kung bakit si Kiko Barzaga may sarili siyang pananaw. May sarili siyang desisyon. At may sarili siyang paninindigan. Ngayon, kung sasakyan ng mga DDS yan, na kay Kiko na yon. Kung masira siya dahil sa mga DDS, siya na po ang bahala nun. Actually, may respeto ako kay Kiko. Hindi sa, kumbaga, kaibigan ko si Sir Nino at pinsan niyan ni Sir Nino, may respeto pa rin naman ako sa kanya kasi karapatan niya yan. Ako nga, may karapatan ako dito magsalita. Siya ba? Wala. Ang problema lang dyan kung hahaluan ng DDS yan. Hahaluan ng DDS yan, nasa kanya na yan. Siya na po ang nagdadala niyan. Siya na po ang sasagot dyan at siya na po ang bahala dyan. Bakit? Sa totoo lang, mga kababayan, maraming lumalabas na mga nakaraan ni Kiko patungkol sa schools na in-expel daw siya, niligwak daw siya, kaya palipat-lipat siya ng school. Ako sa totoo lang, natural naman po yan sa atin. Natural yan. May mga sarili tayong problema sa buhay. No? Hindi ako against sa kanya. Pero tignan na lang po natin kung ano ang consequences at ano ang kahinatnan ng rally nila bukas. Diba? Kung mag-rally man sila ay para sa karapatan nila, go, walang problema. Diba? Kung mag-rally man si Kiko ay para sa kanya, go, walang problema. Pero kung mag-rally at haluan ng DDS, yan po ang ikakasira niya. Sa totoo lang, mga kababayan, saludo po ako kay Kiko. Magaling po talaga si Kiko. Magaling si Kiko. Ako nagsabi sa inyo, mga kababayan. Alam nyo, nung una, di ba sabi ko sa inyo, nung tumakbo siyang kongresista, siya lang po ang bukod tanging may malasakit sa mga hayop. Katulad yan, mga pusa, mga aso. Siya lang po ang bukod tanging kongresista na sinulong yung kapakanan ng mga alagang aso at alagang hayop. So ngayon, unique siya. Siya lang ang nag-iisang ganyan. So, napabilib ako sa kanya. So ngayon, sabi ko nga, wala po akong problema sa kanya. Hindi ko man siya husgahan. Ang dami ko mang napapanood ng mga balita patungkol sa kanya, yung way back nung estudyante pa siya. Ipakita ko sa inyo ha. Hindi po ito nanggaling sa akin. Actually, napapanood nyo naman po ito siguro, ipapanood ko na lang din po sa inyo. Kasi ulitin ko, kung ano man ang ginawa niya noon nung estudyante siya. Si Kiko Barzaga III mula sa Dasmariñas, Cavite, ay puro problema mula pagkabata. Sa Lasal Zobel, sinaksak niya ang guard, kaya na-expel. Sa Linden Tree, itinutok ang peke baril sa ulo ng kaklase, kaya natanggal. Sa Montessori, Alabang, nanakit ng mga bata, kaya wala na rin. Sa DLSUD, hindi natapos dahil sa mental issues. Pero kahit ganito, naging congressman siya, at ngayon, kilala sa kagaguhan tulad ng pagsampal sa House. Si Kiko Barzaga III mula sa... nakita nyo, yun po yung mga nakaraan daw niya.
Ako naman sa totoo lang mga kababayan, ako din sa school, may nakaraan din ako, binato ko nga principal eh. Kaya, natural lang sa atin yan kasi Pilipino tayo eh, di ba? Ayaw natin magpatalo. Kung nasa karapatan tayo at nasa tama tayo, malamang, kahit ako nga, di ba? Saan ka nakakita? Principal, ayaw kang papasukin kasi nalit ka ng 5 minutes. Kung saan yung bata gustong pumasok, ayaw papasukin, pinapauwi kami. Hindi inisip ng principal na magkano ang pamasahe ko pauwi at papunta sa school. Na late lang ako ng 5 minutes kasi nasabugan kami ng gulong, bukid pa yung uwi ko. Hindi na kami pinapapasok. Alam yung ginawa? Binato ko siya. Andun siya sa gate. Kung hindi siya umupo, bukol. Tapos pinatawag ako sa guidance. Sabi ko sa kanya, mamili ka sir. Kami kahit late, porsigido kaming pumasok. Pero ayaw mo kaming papasukin. So hindi po yun maganda, sir. Kasi isipin mo po yung pamasahe namin papunta sa bahay at pauwi. Galing sa school, mahal po. Binato ko siya. May record din ako sa principal. Ilang beses ako napatawag sa guidance. Ganon ako. Kasi syempre gusto kong matuto. Nalit ka lang 5 minutes, hindi ka napapasukin. Yung pamasahe ko. Yung papunta pa uwi. Magkano gastos ng magulang ko? Mahirap ang magulang ko, hindi kami mayaman. Yung mga kamag-anak lang namin mayaman. So, hanggat nasa katwiran ako, paglaban ko. Siguro, ganun din siguro ang kwento ni Kiko, nasa kanya yon. Ngayon, usapan natin itong Forbes Park Rally na gaganapin sa October 12. Ang bali-balita ko, mga kababayan, ganito po kasi yan. Ito, meron ako ipakita sa inyo. Hindi ko ipakita, basahin ko lang. Kasi bawal po ito. Nakarating po kasi sa akin mga kababayan, katulad nitong post ni Kiko. Sabi ni Kiko, ayan, the source of all corruption is inside Malacanang. This country belongs to the Filipino people and October 12 will hold President Marcos accountable for the evil he has committed. So, ngayon mga kababayan, alam niyo kung bakit na plano yung October 12 na yan. Wala pong problema. Mag-rally kayo, karapatan po ninyo yan. Hindi naman tayo pinagbawalan mag-rally at maglabas ng ating saloobin at opinyon. Kasi normal na po yan sa Pilipinas. Kung mag-rally, basta may permit, walang problema. Ngunit mga kababayan, ang nakarating kasi sa akin, nalungkot ako nung nalaman ko ito. Actually, nakita ninyo na napakarami na po na mga nagko-content kay Kiko na mga vloggers, katulad sa mga pro-admin, never talaga akong nag-content. Ngayon ko lang siya mai-content at mag-react, hindi po ako against sa kanya. Karapatan niya po yan. Bakit? Kasi nirespeto ko sila. Siyempre, kaibigan ko si Sir Nino, pinsan ni Sir Nino yan, hindi ako kaaway nilang dalawa. Ngunit mga kababayan, ito kasi yung nakarating sa akin. 8 p.m. tonight, bago pa po pagplanuhan yung rally sa October 12, ito po yung nakarating sa akin. 8 p.m. tonight, PDP Headquarters, 2nd floor, Dunya Elena Tower, P. Sanchez Santa Mesa. Pag sinabi natin P. Sanchez Santa Mesa, bandang Puresa, mga ganyan, Puresa, Ligarda, dyan, mga gandang Santa Mesa, Balik-Balik, Sampaloc, yan, mga area na yan, malapit sa PUP. Ngayon, ito ang nakalagay. Attendance, PDP, Maisog, Kong Kiko Barsaga, Senator Marcoleta. So, ngayon mga kababayan, doon ako nalungkot. Sabi ko, hala si Kiko, bakit ganun? Nakasama na niya dito itong PDP, Maisog, tapos si Marcoleta at ang UPI. Ngayon, meron nga nagsabi, Sir, please invite Attorney Turion or a representative of SMNI, KOGC, the President Marlon Rosete, na advise ko na din sila Frupnor at mag-flight siya bukas due wake ng father niya o namatay daw ang magulang. So, doon ako, sabi ko, ayaw ko sanang i-content ito. No? Kaso lang mga kababayan, ito, gusto ko lang i-clarify sa inyo, kung ano man ang mangyari sa rally niya bukas, kung ano man yung kahinatnan, kung marami man sila, edi goods. Kung hindi sila marami, goods pa rin kasi karapatan nila yan eh. Sana, Congressman Kiko, sana yung pinaglalaban mo ay para sa kabataan. Actually, pareho lang yata tayo ng edad or mas matanda lang ata ako sa'yo ng 2 taon.
'Di ba? Sana yung rights mo ang ipaglaban mo. Sana wag mong haluan ng DDS. Sa totoo lang. Alam mo ba ngayon, ginawa ka nilang sinasakyan ka ng sinasakyan ng mga DDS. 'Di ba? Dunya Elena Tower na sa corner 3rd Street, papasok sa street namin. Malapit yan building sa Lourdes Hospital. O, 'di ba? Papunta yan ng Amaya. Santa Mesa. Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga, ay hindi, Lourdes Hospital ba? Papunta sa inyo, Dunya Imelda ba yan? O Dunya Elena? Oo. Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga, alam nyo ba si Kiko, sinasakyan ng mga DDS. Sa totoo lang, wala akong problema kay Kiko kung ano man ang kanya pinaglalaban na pa-resignin si PBBM. Karapatan niya po yan. Karapatan niya yan. Kahit ako, kung gusto ko man mag-rally, kung kaya ko man mag-organize, karapatan ko din po. Pero sa totoo lang, mga kababayan, ang hindi ko lang nagustuhan kasi ay sinasakyan po siya ng mga DDS. Totoo po. Siguro, hindi ko lang din ako, in my own opinion, in my own observation, siguro na-overwhelm lang si Kong Kiko dahil siguro maraming DDS na nakasuporta sa kanya, maraming DDS na pinupush siya at sabi nga na andito lang kami, laban kami para sa'yo, nasa likod mo kami. Siguro parang ganon, pero sa totoo lang kung ano man ang mangyari sa rally na yan, mag-success man o hindi, kung halimbawa, mag-field man yan or papalpak man yan, alam nyo kung sinong pagtatawanan si Kiko. Kung halimbawa man mag-success yan, mapatalsik si PBBM, alam nyo si Kiko mawawala ng papel. Totoo yan. Ako concerned pa rin ako kay Kiko. Sa totoo lang. Ayaw ko talaga sanang i-content yan. Oo, kasi sabi ko bilang respeto ko kay Sir Nino. Sa totoo, kung mag-success man ang rally for impeachment of PBBM na yan, hindi po si Kiko Barsaga ang mag-benefits dyan, kundi si Sara. Di ba? Kung mag-success man, mapatalsik si PBBM, sinong papalit? Si Sara. Do you think si Kiko may papel? Wala. Si Sara. Papasok, maghiganti. Wala na yung Kiko. Diba? Kung papalpak man yan, sino din po ang mag-benefits ng kapalpakan? Si Kiko pa rin. Mag-rally ka ngayon, hindi mag-success. Sa sunod eleksyon, baka yan ang ikakasira niya. Nagwo-worry ako sa kanya. Concern ako sa kanya. Diba? Kasi mahirap mga kababayan. Rally niya is rally niya. Dapat hindi niya hayaan na haluan. Kasi bakit? Kung mag-success ang rally niya, mapatalsik si PBBM, sinong magbibenefit? Si Sara. Si Kiko, ginawa lang nilang utusan, ginawa lang nilang attack dog. Sa madaling salita, sad to say. Hindi ko po alam kung saan sa Forbes Park po. Si Kiko ay ginawa lang na nilang taga-usig. Si Kiko ay ginamit lang nila to stand. Kasi siyempre, part siya ng millennials, part siya ng Gen Z. So gagamitin yan nila ngayon na, ito si Kiko nandito nanindigan, isang batang politician, isang batang kongresista. Pag nag-success yan, sino ang mag-benefits dyan? Si Sara. Saan si Kiko? Mananatili siyang congressman. Mananatili siyang pag-initan ng mga kapwa niya kongresista. Totoo yan. Tignan nyo, tinanggal nga siya bilang Army Reservist dahil finailan siya ng ethics complaint. Diba? Kung mag-success man yan o hindi, si Kiko po dyan masisira. Kasi bakit? Bata siya party siya ng kabataan. May kasabihan nga tayo na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. So, syempre, titingalain siya ngayon ng mga kabataan kasi siya po ay batang congressman na may paninindigan at matapang. Ang problema lang kasi mga kababayan, kung hindi mag-success yan, masisira siya. Masisira yung kanyang
linya bilang politician. Take note, si Kiko po is first time po yan, naging kongresista. Pagkatapos po ng termino, actually, yung mga magulang niya is a politician. So, kung para sa akin, no, hindi ko naman pwedeng diktahan si Kiko kasi kanya-kanya nga tayo ng desisyon. Kanya-kanya nga tayo ng, di ba, buhay. So, kung ako, as a friend, di ba, as a concern, sana hindi lang muna siya sumali. Dapat nanatili na lang siya, work na lang siya as a congressman para sa kanyang constituent at para sa kanyang lalawigan. So para ma-maintain yung ratings niya sa lugar nila. Ma-maintain yung trust. Diba? Para sa sunod eleksyon, pwede pa rin siyang tumakbo. Pwede pa rin siyang ganyan. Ang problema lang kasi mga kababayan, napansin ko sa lugar niya, marami pong nagagalit. Kasi more on kasi sa Cavite, puro po kasi talaga BBM. 'Di ba? Puro kasi siya BBM. 'Di ba? Sa Cavite. Kaya ayaw ko namang kasi ito I will tell you frankly mga kababayan. Kung mag-success man ang rally na yan, mapatalsik si PBBM, ang mag-benefits po dyan, si Sara. Hindi po si Kiko. Hindi si Kiko, hindi si Barsaga, kundi si Sara. Si Kiko ay ginawa lamang nilang puppet. Ginawa lamang nilang attack dog. Sinasakyan nila. Bakit? Kasi hanggat mayroong isang politician nakakalaban sa administrasyon or pro-government or anti-government, sasakyan at sasakyan ng mga DDS yan. Bakit? Ang mga DDS po is desperado na po sila. Why? Kasi ganito po. Yung tinatawag nilang tatay, yung tinatawag nilang poon, hindi na kasi makakalaya. Alam niyo, wala na silang choice. Guguluhin na lang nila at guguluhin hanggang sa si Marcos ma-stress at bababa sa pwesto. 'Di ba? Para sila ang papalit kasi nga maghihiganti sila. Do you think Sara Duterte become a president in 2028? Sara will provide her service to the Filipino people? No. Sara will provide her service to her family, not to the people. Di ba? Bakit? Anong rason kung bakit tatakbo si Sara sa 2028? Para sa tao? No. Kung para sa tao yan, di sana kada rally niya sa iba't ibang bansa, hindi niya dapat isali ang problema ng tatay niya. Kasi ganito po yan mga kababayan. Ang pagkakakulong ng tatay niya sa ICC, wala pong kinalaman ang bayan dyan. Walang kinalaman ang bayan dyan. Ang may kinalaman dyan ay yung mga adik na pinatay niya. Pamilya ng mga adik na pinatay niya. So yun po ang mga adik is adik yun. Kung totoo man. Problema po ng pamilya ng adik yun. 'Di ba? Ang problema ng Pilipinas ay magkaiba sa problema ni Digong. So bakit bitbitin ni Sara sa buong mundo na naiikutan niya sa mga Pilipino na ang tatay niya ay mabuti, ang tatay niya ay walang ginawang masama, ang tatay niya ay okay, dapat pauwiin? Anong koneksyon sa bayan nung pagkakulong ng tatay niya sa ekonomiya ng Pilipinas? Wala. Kaya do you think si Sara naging presidente sa 2028 ay para sa bayan? Hindi. Para sa sarili nila. Yun ang totoo. Nakulong ba si Digong, humina ba ang ekonomiya ng Pilipinas? Hindi. Nung nakulong ba si Digong, marami bang mga investor nawawala? Hindi. Kasi hindi po yan parte ng Pilipinas because Digong is no longer part in the government. Digong is a private citizen anymore. Wala na po siyang posisyon sa gobyerno. Makalaya man si Digong o hindi, hindi po ikakayaman ng Pilipinas yan. Makalaya man si Digong o hindi, hindi po ikakahirap ng Pilipino yan. Mananatili tayong pango, mananatili tayong mahirap, at mananatiling mahal ang bilihin, mahal ang bigas, mahal ang kuryente. Yun po ang katotohanan. Kung makalaya man si Digong o hindi. Sa madaling salita, yung ginawa ni Sara ay not for the Filipino people, but sa pamilya lang nila. 'Di ba? Yun ang totoo. Kaya sabi ko sa inyo, do you think pag nakauwi si Digong, naging presidente si Sara, yayaman ang mga DDS? Hindi. Ang mga DDS, mananatiling bobo yan, mananatiling mahirap yan, mananatiling pangit yan. 'Di ba? Kaya sa ngayon, mga kababayan, sa ginawa ni Kiko, saludo ako sa katapangan niya.
para banggain niya si PBBM at pababain niya. Karapatan niya yan. Wala tayong magawa. Kasi nga, Pilipino siya, may kalayaan siyang maghayag, may kalayaan siyang magreklamo, at may kalayaan siyang anong gustong gawin niya. Kasi this is a freedom country. We can do whatever we want to do as long as hindi ka papatay, hindi ka magbabanta. Kung nasa katwiran ka, ipaglaban mo. Yun. Ang problema lang dyan, sasakyan at sasakyan ng DDS yan. Kasi ang mga DDS, they are thirst. Uhaw sila sa posisyon. They are thirst of power. They are thirst of position. Kasi nahihirapan po sila ngayon. Kung noon hawak nila ang ombudsman, kung noon hawak nila ang Supreme Court, kung noon hawak nila ang Congress, kung noon hawak nila ang Senado, nagkakamali po kayo. Ngayon po, iba na po ang pananaw ng tao. DDS, no more. DDS, never again. Yan po ang katotohanan. Gising na po ang taong bayan. Kung noon nauuto po tayo ni Digong na siya ay para sa bayan, kalabanin ang droga, iligtas ang tao, nagkakamali po kayo. Front lang po yun. Do you think maniniwala kayo na si Digong naging presidente, gumanda ang Pilipinas? Hindi po. Nung bumaba po si Digong pagka-presidente sa Pilipinas, nag-iwan po siya ng 14 trillion pesos na utang. Nung bumaba po si Digong sa Pilipinas, napakarami pong problema sa bayan ang kanyang iniwan. Yan po ang totoo. Na ngayon ay nakita po natin, nagbagsakang tulay. Korupsyon dito, korupsyon doon. Saan ba nagmula ang lahat ng korupsyon? Sa panahon ni Digong. Ngayon, bakit ko nasabi yan na si Digong at sa kanya nagsimula ang korupsyon? Bakit siya itinalagang top 7 sa most corrupt person in the world? Baka nakalimutan ninyo. Si Digong po ay isa po sa top corrupt person in the world. Ngayon, sasabihin ninyo, si BBM kurakot. Bakit si Digong nakapiling o nakabilang sa pinaka-corrupt na presidente sa buong mundo? Do you think? Pakisagot mga DDS. Huwag yung sabihin binayaran ni Marcos yun. Yung nag-survey na yun. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, yung rally ni Kiko bukas, di ba? Na kay Kiko na yan. Malaki na po siya. Malaki na po siya. Natatawa nga ako minsan mag-isip mga kababayan. Ang sabi ng mga DDS, si Romualdez magnanakaw, si Saldico magnanakaw, si Marcos magnanakaw. Tanungin ko po kayo, Saldico, Romualdez, Marcos, may business wala? Paki-comment mga kababayan. Ang sigaw ng DDS, Bongbong Marcos magnanakaw, Martin Romualdez magnanakaw, Saldico magnanakaw. Tanong ko yung tatlo na sinasabi nilang magnanakaw, may mga business yan o wala? Paki-comment, may mga business ba yung tatlo o wala? Tanong ko lang mga kababayan, may mga business ba yan? Si Romualdez, si Marcos at si Saldico, may business sila? Wala? Meron. Diba? Meron. Ngayon, kung si Marcos, si Romualdez at si Saldico ang magnanakaw, anong business ng mga Duterte? Paki-comment. Isa lang. Diba nahihirapan kayo kasi wala? Kasi hindi nila dineclared. Kasi wala ngang salin. Si Marcos, kilala na may negosyo. Si Romualdez, kilala na may negosyo. Si Saldico, kilala na may negosyo. Pero hindi ko sila kinakampihan na. Kahit i-search nyo po ano pong negosyo ni Marcos. Negosyo ng mga Marcos family, anak ni Apo Lakay. Meron po. Diba?
O sa mga Duterte, ano pong business nila? Yung sinasabi niyong 7-Eleven. Do you think nakapangalan yan kay Digong, kay Sara, kay Pulong? Hindi. Nakapangalan lang po yan sa apo ni Digong. So, hindi sa kanila. Sa apo niya. Diba? Kaya ngayon, ang sigaw ng mga DDS, magnanakaw si Marcos, si Romualdez, si Ko. So, anong business ng mga Duterte? Just try to think of it. Imagine ninyo, kung ang mga Duterte malinis, how could they accumulate billions of money na wala naman silang business? Diba? Oh, may nag-comment, 160 branches of 7-Eleven. Ang kanino nakapangalan? Diba? Kasi kung sinabi ninyo ang business nila 160 branches, nakapangalan po yun sa anak ni Pulong, hindi po kay Digong, hindi kay Sara, kay Omar. Oh. So si Omar lang po ang nagmamay-ari niyan, hindi si Sara, hindi si Pulong, hindi si Digong, at higit sa lahat, hindi si Baste. Sa apo. So how could they provide billions kung wala silang business at apo lang nila ang may business? My God, just try to think of it. Diba? Oh, si Romualdez, ang daming business, may minings, may corporate, oh, may station. Si Marcos, may mga furniture project, may mga real estates, may mga, ayaw ko nang sabihin. Diba? Si Saldico, ganun din, ang dami din niya mga business. May mga eroplano, may mga sasakyan, may mga firm pa nga siyang business. So, alam natin. Pero pagdating sa mga Duterte, what kind of business they have? Diba? Wala. Diba? At nagkitaka ka, yung apo nagka-business, yung magulang, yung tatay, yung nanay, yung lolo, wala. How could apo nila makaprovide ng 160 branches kung wala namang educational attainment? Diba? Ayaw ko manghusga. Pero, hindi ko na kailangan ulit-ulitin yan eh. Hindi naman tayo bulag. Diba? Maraming business ang mga Marcos ha. Lalo na si First Lady Lisa, yung mga Araneta, marami silang business. Founder ng Asian Development Bank si Ferdinand E. Marcos, headquarters Philippines. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, may mining pa. Kahit nga ako nga, yung lulo ko ka, susyo nga dyan sa mining ni, ayaw ko nang sabihin. Noon. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kung ano man ang consequences or kahinatnan ng rally ni Kiko Barsaga bukas, siya na po ang magdadala niyan. Kung mag-success man yan, ang magbe-benefits po dyan, ang mga DDS, si Sara. Kasi kung bababa si PBBM, sinong papalit? Malamang si Sara ang vice eh. So, saan si Kiko doon? Nga. Congressman pa rin siya. Ngayon, kung hindi man yan mag-success, tapos sinakyan ng mga DDS, anong sasabihin ng mga tao niyan? Tignan mo, ginawa ka lang nilang attack dog. Tignan mo, ginamit ka lang nila. Tignan mo, ginawa ka lang nilang puppet. Siya pa rin ang masisira. Siya pa rin ang magdadala. So, hindi ako against sa kanya. Karapatan niya yan. Ang sa akin lang, sana, huwag niyang hayaan na haluan ng DDS. Kasi kapag DDS, mapapahamak ka dyan. Marami na po mga DDS na nagbalak. Lahat po sila palpak. Diba? So, nakay Kiko na yan.